Chapter 22, verse 36. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. At ang verse 40 po, all the law and the prophets hang on these two commandments. Tandaan po ninyo, ang tatlong ito, 37, 38, at ang 39, at ang verse 40. Okay. Sinabi po dito po sa tagpong ito po ay nagkakatipon ng mga tao. Nandun po ang mga pariseo at ang mga eskriba. At ganoon din po ang mga normal at mga lokal na tao na may mga pinag-aralan sa lipunan. Tinanong po ng isang pariseo na isang magaling sa batas, ang ating dakilang Panginoong Kristo Diyos. Tinanong niya, Guro, ano ang pinakadakila sa mga kautusan? At sumagot ang ating dakilang Panginoong Kristo Diyos. Ang sabi niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang sabi niya, itong dalawang kautusan na ito, ang una at ang pangalawa, dito nakasalalay ang lahat ng mga kautusan at ang mga kautusan na pinapasunod ng mga propeta. Sinabi niya, dito daw po nakasalalay ang lahat ng kautusan, ang mga pinapatupad ng mga propeta at ang lahat ng kautusan na nandito sa banal na aklat na ito. Kapatid, ito po ang aklat ng kautusan. Ito po ay ang ating banal na aklat. Napakakapal po niya at napakadami po niyang nilalaman. Ngunit ang pagkakasabi po dito, doon po sa unang commandment, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. At ang pangalawa nun ay katulad din nun, mahalin mo ang iyong kapwa. Doon po sa dalawang kautusan na yun nakasalalay ang buong aklat na ito. Kaya kung inyong uunawain, wala po ang aklat na ito kung wala ang dalawang kautusan na yun. Sa madaling salita, ibibigay natin ang ating kabuuan sa ating dakilang Panginoong Kristo Diyos, sa ating dakilang lumikha. Magpakatotoo po tayo sapagkat siya ay totoo sa atin. At inuulit ko, kung hindi po dahil doon sa unang kautusan at sa pangalawang kautusan, wala po tayong pinag-aaralang banal na aklat ngayon. Wala po tayong kaligtasan. At kung pupusa naman po ninyo ang inyong mga banal na aklat dito po sa Luke chapter 10, verse 25 to 27. Aklat po ni San Lucas, chapter 10, verse 25 to 27. Dito naman po sa tagpong ito, nagkaroon din po ng mga pagpupulong-pulong at ang sabi po dito, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? Ang sagot ng ating Panginoong Kristo Diyos. And how do you read it? Sumagot po ang isang taong eksperto sa batas. Maaaring siya po ay isang abogado o isang napakataas na pinag-aralang tao o isang napakarunong na tao. At ang kanyang isinagot, mahalin mo ang iyong Panginoon Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. At dinagdagan pa niya ng buo mong lakas. At ang pangalawa ay mahalin mo ang iyong kapwa na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nung unang binasa po natin, ang sumagot nito ay ating dakilang Panginoong Kristo Diyos. At ito po ay isang expert in the law. Ibig sabihin, siya po ang pinakamahusay sa batas. Siya po ay isang eksperto. Siya po ay isang napakatanyag na abogado, maaaring ganon. Pareho po sila ng isinagot ng ating dakilang Panginoong Kristo. Yung mahalin mo ang iyong Panginoon Diyos ng buo mong puso, ng kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip, at mahalin mo ang iyong kapwa. Mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo Diyos ay hindi po nakasaad sa ating banal na aklat kung siya ay nag-aral o hindi. At siya po ay isang anak ng karpintero. Ngunit, ang nakamatch po niya dito ay isang magaling na mambabatas, isang may pinag-aralan. At pareho po sila ng isinagot. Sa mga tuwid, totoo po na nakasalalay ang lahat ng kautusan sa dalawang kautusan na yon. At ang sinabi po dito, mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, ang ating kapwa, kesyo kaaway natin siya, siya ay kapwa natin. Kesyo kaibigan natin siya, siya ay kapwa natin. Kesyo kapatid natin siya, siya po ay kapwa natin. Doon po nakasalalay ang lahat ng kautusan. Kaya
Kung sakali mayroon pong isang preacher na nagbigay ng aral o nagpahayag ng salita ng pagmamahal sa ating dakilang Panginoong Diyos, o nakalimutan niyang banggitin ang pag-ibig at pagmamahal natin sa ating kapwa, ang preacher pong yun o yung tagapagpahayag po ng mabuting balitang yun, siya po ay dapat bumalik sa kanyang pinanggalingan upang mag-aral muli ng banal na salita, sapagkat nakalimutan niya ang kabuuan ng lahat ng kautusan na dapat niyang ituro dito sa banal na aklat na ito. Nung nabubuhay po ang aking ama, nung tinuturuan niya ako sa pagbabasa ng banal na aklat, sinabi niya sa akin na kung hindi ka tinatawag at hindi mo naramdaman tinawag ka ng ating Panginoon para magpahayag ng salita, huwag kang tumayo sa harap upang magpahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat ang gagawin mo ay isang attempted murder. Dahil ang pag-uusapan natin dito ay ang tungkol sa buhay at ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Paano kung mailigaw mo lahat ng mga taong nakikinig sa iyo? Kaya kung hindi ka tinawag ng ating Panginoong Diyos para magpahayag ng kanyang salita ng buong puso, ng buong mong kaluluwa at ng buong mong pag-iisip, huwag kang tumayo sa harap dahil lamang sa iyong sariling inyong own purpose o maaaring binayaran ka o mayroon ka ibang purpose na sabihin mong magaling ka sa Bible. Yun po ay hindi karapat-dapat at hindi ka nais-nais sa mga mata ng ating dakilang Panginoon Diyos. Kaya tandaan po ninyo, ang banal na kautusan ay ang una, mahalin mo ang ating dakilang Panginoon Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, buong mong pag-iisip, ng buong mong lakas. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Yun po ang pinaka-importante sa lahat ng kautusan. Ngayon, para po lalong mapadali ang ating pag-aaral upang maunawain natin ang gospel ngayong gabing ito, pupunta po tayo sa Old Testament. Kung maaari lang po sana, buksan ninyo ang inyong nakabanal na aklat sa 1 Samuel chapter 26, start on the verse 8. 1 Samuel chapter 26, start po kayo sa verse 8. Ito po ay ang tungkol sa unang hari ng Israel. Siya po, ang kanyang pangalan po ay Haring Saul. Siya po sa history ang kauna-unahang naging hari ng Israel. Kaya maaari po ninyong isulat yun na ang kauna-unahang naging hari ng Israel ay si Haring Saul. Ngayon, si Haring Saul po ay minsan pinag-utusan ng ating dakilang Panginoong Yahweh El Shaddai na giyerahin o digmain ang mga Amalekites. Ang mga Amalekites po, yun po ang mga bansang nagpahirap sa mga Israelita noong sila po ay isang maliit na bansa pa lamang. So, sinabi ni Yahweh na puksain mo ang lahat ng mga Amalekites. Huwag kang magtitira sa kanila ng buhay. Babae, lalaki, bata, matanda, pati ang mga sanggol, puksain mo. At pati ang kanilang mga hayop, mga alagang hayop, puksain mo. Wala kang ititirang buhay. At kung may makukuha kayong mga kayamanan tulad ng ginto, o katulad ng mga pilak, o mga mamahaling salapi, ilagay ninyo iyon sa treasury o sa banal na pag-aalaga ng simbahan. At huwag ninyo itong kukunin para sa inyo. So, sinabi yun ni Samuel kay Haring Saul at sila ay nag-usap at tunay na dinala naman ni Haring Saul ang kanyang 3 batalyong army, mga tigta 3,000. So, mga ano po yun, 3,000 army po yung dala niya para puksain ng mga Amalekites. Ngunit, hindi po siya sumunod sa pag-uutos ni Yahweh El Shaddai. Nung pinuksa po niya ang mga tao, ang mga Amalekites, babae, lalaki, bata, matanda, at mga bata. Ngunit hindi po niya pinatay si Haring Agag. Yun po ang hari ng mga Amalekites. At hindi rin po niya pinatay yung mga alagang hayop ng mga taong yun sapagkat yun po ay sinamsam niya at ganoon din po ang mga kayamanan. Kinuha po yun ni Haring Saul at nagpagawa po siya ng isang malaking rebulto para sa kanya. So yun po ay kamuhi-muhi at hindi dapat niyang ginawa sa harap ng ating dakilang Panginoong Yahweh El Shaddai. Kaya minsan kinausap ng ating dakilang Panginoong Yahweh El Shaddai si Samuel upang sabihin sa kanya na nagsisisi siya at ginawa niyang hari si King Saul. So kailangan niya itong palitan at ang ipapalit niya ay si Haring David. Si Haring David po ay isang pastol at siya rin po ay isang mahusay na mandirigma noong panahon na yon. Siya po ang tumalo kay Goliath, ang tinatawag nilang Philistine champion, pinakamataas at pinakamagaling na mandirigma. At napamahal din po si Haring David kay Haring Saul. Ngunit naramdaman po ni Haring Saul na si Haring David ang papalit sa kanyang trono at si Haring David po ang magiging susunod na hari ng Israel. Yun po ay hindi nagustuhan ni Haring Saul at pinagtangkaan po niyang patayin si Haring David. So,
nung pinagtangkaan po niyang patayin si Haring David, si Haring David po ay tumakas at nagpunta sa isang bundok. At doon po kasama niya ang kanyang isang batalyon na army sapagkat siya po ay isang general, siya po ay isang mandirigma din. At nasundan po siya ni Haring Saul sa bundok na yon upang siya ay patayin. Kaya minsan napagod po sila Haring Saul sa paghahanap kay Haring David at sila po ay nakatulog kasama ng kanyang isang batalyong army. Silang lahat po ay nakatulog at nung natutulog po si King Saul, inilagay niya sa kanyang ulunan ang kanyang inuminan at ang kanyang espada, itinusok niya yon sa lupa. So ito na po tayo ngayon sa 1 Samuel chapter 26. Umpisahan po natin sa verse 8. Abishai said to David, "Today God has delivered your enemy into your hands. Now let me pin him to the ground with one thrust of the spear. I want to strike him twice." Sinabi po ni Abishai kay Haring David, ngayon ibinigay na sa ating mga kamay o binigay na sa iyong mga kamay ang buhay ni Haring Saul. Kaya kung gusto mo ngayon din, papanayin ko siya o sisibatin ko siya isang beses lang, tutusok ang sibat sa kanyang dibdib hanggang sa lupa at siya'y mamamatay na. Hindi ko yun papangalawahan pa. Ngunit si Haring Saul po ay kaaway ni Haring David noong mga oras na yon. Ang sinabi po ni Haring David, huwag mong gawin yan sapagkat ang itinalaga ng Diyos ay hindi maaaring putulin ng tao. Pabayaan na lamang natin siyang mamatay sa kung anong bagay o bawiin ng Panginoon ang kanyang buhay. Ganito na lang ang gawin natin. Kunin natin ang kanyang inuminan at ang kanyang espada. So ganun ang ginawa niya. Nakalapit po si Haring David sa natutulog na si Haring Saul. At kinuha niya ang kanyang inuminan at ang kanyang espada at bumalik po siya doon sa taas ng bundok. Tinawag po niya yung si Abner. Sumigaw siya. Si Abner po, yun po ang pinaka-general ng batalyon ni Haring Saul. Sabi niya, "Abner, anong ginagawa mo? Bakit pinabayaan mong maaaring kahit anong oras mamatay ang iyong hari? Hindi mo siya inaalagaan, hindi mo siya binabantayan." Narinig ni Haring Saul ang boses ni Haring David. Sinabi niya, "David, anak, ikaw ba yan?" "Opo, ako po, mahal na hari. Ako po na inyong anak na, ako po ang inyong itinuring na anak na ngayon ay pinagtatangkaan ninyong patayin o putulin ang aking buhay. Bakit po ganun? Ako po ay sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos at sumasampalataya din po ako sa inyong paghahari. Bakit kinakailangan ninyong putulin ang aking buhay? Haring Saul, ngayon nasa akin ang iyong espada at ang iyong inuminan. Kahit anong oras kanina, maaaring pinatay na kita. Ngunit pinahalagahan ko ang iyong buhay sapagkat ang buhay na yan at ang pagiging hari mo ay ibinigay sa iyo ng ating dakilang Panginoon Diyos. Kaya hindi kita pinatay at itinura ko at pinahalagahan ko ang iyong buhay." Nung marinig ni Haring Saul ang mga katagang sinabi ni Haring David, isa lang po ang sinabi niya, "David, anak, sumama ka na sa akin at naway pagpalain ka sa iyong mga mabubuting gawa. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong mabubuting gawa." Mga kapatid, ang dalawang ito po ay nag-aaway, magpapatayan. Ngunit ang unang tumingin sa Diyos ay si Haring David. Hindi po niya kinuha ang buhay ni Haring Saul sapagkat iginalang niya ang Diyos. Yun po ang sinabi sa unang kautusan. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas. So, ginawa po yun ni Haring David. At ang pangalawa naman, minahal niya ang kanyang kapwa sapagkat napamahal din sa kanya si Haring Saul. Sapagkat si Haring Saul din po ay tinuring siyang isang tunay na anak. At si Haring Saul po ay itinalaga, anointed po siya ng ating Diyos amang nasa langit para maging unang hari ng Israel. At dito po makikita po natin ang sagot ni Haring Saul sa kanya. Pinagpala niya si Haring David. Sila po ay magkaaway, ngunit sila po ay nagpatawaran at nagpala pa po sila sa isa't isa. Mga kapatid, yun po ang kapangyarihan ng ating Diyos amang nasa langit. Dito po sinasabi at pinapatotoo na ang una at ang pangalawang kautusan, mahalin mo ang iyong kapwa sa pangalawang kautusan, dito po naganap at tunay na nangyari ang mga salitang yon. Purihin po natin ang ating dakilang Panginoon Diyos.